Baby, totoo ba na 100% lahat ng politiko sa Pilipinas ay kurap? May natitira pa bang malinis sa kanila? Kuya, sasagutin natin ang katanungan. Bumabagabag sa bawat butanteng naghahanap ng pag-asa. Yan ang pinakamalaking panguuto sa kasaysayan ng Pilipinas. Naghahanap ka ng malinis na politiko, kuya. Mas madali pang maghanap ng tapat na ex kaysa sa politikong walang kupit sa gobyerno natin. Halukayin natin ang kalokohan sa loob ng sistemang yan. Bakit nga ba? Kapag nakaupo na, nagiging magnanakaw lahat. Isipin mo na lang ang mat ng election, kuya. Tatakbong mayor hanggang sa pinakamataas na pwesto. Gagastos yan ng daan-daang milyon sa kampanya, namimigay ng payong, t-shirt na parang basahan ng tela at sobrang may 500. Ilabas mo ang calculator mo at magmat tayo ng malupit. Kwentahin natin ang legal na sweldo ng isang politiko. Halimbawa, congressman o mayor sa isang malaking syudad, kumikita yan ng higit kumulang ng 200 hanggang 300,000 piso kada buwan. Okay, para masaya at para hindi sila umiyak, isagad na natin sa 300,000 piso. Sa isang taon, meron siyang mahigit 3 milyon at kalahati. I-multiply mo sa 3 taong termino niya, ang kabuuhan na sasahurin niya na legal sa buong pagkakaupo niya ay nasa 10 milyong piso lang. 10 milyon, kuya. Ngayon, ikumpara mo sa ginastos niya nung kampanya. Namigay ng 500 per head sa libo-libong botante, nagbayad ng mga rider, nagpagawa ng naglalakihang billboard na mas malaki pa sa bubong ng bahay mo. Gumastos siya ng 50 milyon hanggang 500 milyon. Para lang sumweldo ng 10 milyon, lugi pa siya sa pambili ng kape, tapangan natin ang timpla. Paano naman ang presidente ang pinakamataas na pwesto? Magkano ang kabuuhan na legal na sweldo ng presidente mula pag-upo hanggang pag-alis? Nasa 400,000 kada buwan, kuya. Sige, i-multiply mo sa 12 buwan, tapos i-multiply mo sa 6 na taon. Na termino niya, wala pang 30 milyon pesos. Kuya, magkano ang ginagastos ng tumatakbong presidente sa kampanya? Bilyon, uulitin ko, bilyon. Nagpapalipad ng private chopper araw-araw. Nagpapa-concert sa bawat probinsya na may sikat na banda. Nagbabayad ng libo-libong troll farms at bumibili ng TV commercial na milyon ang halaga. Kada minuto. Sinong siraulong negosyante ang mamumuhunan ng 3 hanggang 5 bilyon piso sa kampanya? Para lang sumweldo ng 30 na milyones sa loob ng 6 na taon, kahit yung tambay dyan sa kanto na laging bagsak sa mat, alam na luging-lugi yan. At may magic na mangyayari. Kaya saan nila kukunin ng bawi at tubo? Di sa mga overpriced na kontrata at supply. Sa tulay na gawa sa pulburon at sa pagbenta ng lisensya ng bayan, hindi sila tumakbo para mag-serve. Tumakbo sila para magnegosyo. Kakabit yan ng sumpa ng utang na loob. Sabihin na natin, may nanalo ngang walang bahid talaga. Pero paano ba siya nanalo? May nag-sponsor ng tarpaulin, may nagpamigay ng libre kape, bigas at t-shirt. May nagpundo ng mga pakonsyerto niya. Ngayon, nung nakaupo na siya, kakatok na yung nag-sponsor. Sasabihin sa kanya, pare-mare, yung kontrata dyan sa pagpagawa ng kalsada, sa kumpanya ko na ibigay, ha? Ako nagpundo sa'yo eh. Kapag tumanggi yung matinong politiko, wala na siyang budget sa susunod na eleksyon. Kaya mapipilitan siyang pumirma. Kahit overpriced, wala siyang ibinulsa. Pero pumayag siya sa kalokohan. Wala siyang ibinulsa. Pero pumayag sa kalokohan, ang tawag doon kurakot by association. Isingit mo po ang sistema nila na parang inuman sa kanto. Sa politika, may tinatawag na SOP o Standard Operating Porsyento. Kapag hindi ka tumanggap ng porsyento sa proyekto, ikaw ang pag-iinitan ng mga kasama mo. Parang sa inuman niya, kuya, nag-shot lahat ng gin, tapos ikaw lang ang umiinom ng tubig. Ang iisipin ng mga kainuman mo, nagmamasid ka at magsusumbong ka sa barangay. At sa batas ng kanto at ng bayan, kapag nakita mong may nagnanakaw at tumahimik ka lang para makisama, kasabwat ka na rin. Idagdag mo pa tong ginagawang family business ang gobyerno. Mayor, governor si tatay o vice si nanay. Congressman si kuya, SK chairman si bunso,
Kuya, pamamahay nila ba yan? Parang only rice lang sa fast food. Pasa-pasa na lang sa mga magkakamag-anak. Kapag ganyan ang sabuatan, walang mag-o-audit, walang magre-reklamo. Kasi sila din ang nagpipirmahan ng cheque. Ang mga tao, taga sana all na lang habang nagpapaypay ng karton at nagtitiis sa sardinas. Ano ngayon ang buod ng komeding ito, kuya? Ang sistema natin sa politika ay nakadesign para payamanin ang mga nakaupo at pilitin maging demonyo ang mga nagbait-baitan. Hindi nakakabuhay ng pamilya ang pagiging tapat sa gobyerno dahil lugi ka agad sa puhunan. Kaya lahat sila napipilitang mag-aral ng magic para hindi maiwanan sa pansitan. Kung hihingin mo ang huling pasya ko sa kalakaran nilang to, ang tawag dyan ay peldong milyon, kampanyang bilyon, dahil ang kukupitin nila ay trilyon.